Kung ako'y magdadala ng Sara Duterte resign, yun lang ang placard ko pwede. Well, tayo po naniniwala po tayo na kailangan din panagutin ni Sara. In fact, nag-file nga po at nag-endorse ng impeachment tayo against kay Sara. Opo. So, pwede yun. Well, para sa atin po, dapat nga na-impeach naman na si Sara, Okay, dapat opo. na tuloy yung trial. So yes po. Opo. Pwede yun. Pero yung Marcos resign, bawal. Well, alam po natin at nirerespeto, may mga ilan pong ganun ang panawagan and we respect that po. Pero sa ngayon po, ang mga kasama po natin sa koalisyon ay we will cross the bridge when we get there po. Kung sakali man na the evidence points to that and makita natin in the same manner na nag-file tayo ng impeachment kay Sara Duterte, if the evidence points to another possible complaint na diretso rin sa impeachment para kay Marcos ay hindi po tayo mag-aatubili. Basta yun ang ng ebidensya and yun din po yung mga opening that this crisis provides. Yes, ma'am. Well said. Ano po? Sabi nga po ninyo, no, kasi nga daw po meron ng ebidensya laban kay VP Sara na impeach na siya, hindi lang po natuloy. So, sa usapin po ng VP Sara resign, bukas po ang inyong kaisipan doon. Pero dito po kay Marcos resign, kaninyo, hayaan po muna natin na humantong yung ebidensya hanggang sa kanya pong tanggapan. Ano po ma'am? Ganun po yun, no? Yes, kasi po the same criteria of evidence and gayon din po yung pulso ng mamamayan kasama po natin. Doon po yun po yung pamantayan natin when we filed the impeachment complaint against VP Sara. At gayon din po ang pamantayan na gagamitin natin kay President Marcos if the evidence shows and our coalition is prepared to push the envelope as far as we can para po panagutin din siya.